Sa isang tahimik at liblib na baryo, matatagpuan ang isang malawak na bukirin na siyang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga roon. Ang araw ay palaging nagbibigay ng gintong liwanag sa mga palayan tuwing umaga, at kasabay ng sipol ng hangin ay ang awit ng mga ibon. Sa gitna ng lugar na ito, naninirahan si Rafael, isang binatang 22 taong gulang, kasama ang kanyang mga magulang na sina Mang Tino at Aling Nita. Lumaki si Rafael sa simpleng pamumuhay. Bata pa lang siya ay naturuan na siya ng kanyang ama kung paano magbungkal ng lupa, magtanim ng palay at mag-alaga ng kalabaw. "Anak, tandaan mo," madalas sabihin ni Mang Tino habang sila'y nagtatrabaho sa bukid, "ang lupa ay hindi man natin pagmamay-ari, pero ito ang nagbibigay sa atin ng buhay. Pagyamanin natin ito." Palaging tahimik si Rafael, hindi dahil sa wala siyang masasabi, kundi dahil likas sa kanya ang pagiging mapagpakumbaba. Sa baryo, kilala siya bilang isang mabait na anak at kapitbahay na laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Kung may mabibigat na sako ng palay na kailangang buhatin, makikita si Rafael na sumasaklolo ng walang hinihintay na kapalit. Malapit si Rafael sa kanyang ina na si Aling Nita, na madalas namang naglalagi sa kanilang maliit na kusina habang nagluluto ng mga simpleng pagkain para sa kanilang pamilya. "Rafael, kain ka muna bago ka bumalik sa bukid," laging sabi ni Aling Nita habang inaabot ang mainit na kanin at gulay na galing sa kanilang hardin. Sa kabila ng hirap ng buhay, nakikita ni Rafael ang kasiyahan sa mga simpleng bagay, ang init ng pagkain, ang presko ng hangin, at ang saya ng pagiging buo ng kanyang pamilya. Isang araw sa kanilang maliit na kubo, habang nagpapahinga si Rafael mula sa pagbubungkal ng lupa, tinanong siya ni Mang Tino, "Anong pangarap mo sa buhay, anak?" Napatingin si Rafael sa malayong bukirin at sagot niya, "Wala po akong pangarap na maging mayaman, tatay. Gusto ko lang pong makapagtanim ng marami para hindi tayo magutom. Masaya na po ako sa ganito." Bagamat simpleng sagot iyon, may naalala si Mang Tino na matagal na niyang tinatago. Habang nakatingin sa kanyang anak, nagdulot ito ng kaunting kirot sa kanyang puso, ngunit hindi niya ipinakita iyon. Tila may lihim siyang gustong sabihin, ngunit pinili niyang ilihim ito sa ngayon. Habang lumilipas ang mga taon, hindi nagbago si Rafael. Ang kanyang mga kaibigan, karamihan ay kapwa anak ng magsasaka, ay madalas siyang yayain sa bayan upang maglibang. Ngunit si Rafael ay mas pipiliin pa ring manatili sa kanilang lupa upang magtrabaho. Hindi naman ito nakakalimutan ng kanyang mga magulang. Minsan, kinakausap siya ni Aling Nita, "Anak, hindi ka ba naiinggit sa mga kababata mo na nakakapag-aral o nakakapunta sa bayan?" Ngumingiti lang si Rafael at sinasabi, "Hindi po, inay. Dito ako masaya." Sa baryo rin nakilala ni Rafael ang iba pang tao na siyang nagbibigay ng kulay sa kanyang buhay. Naroon na ng matandang si Kaandong, ang pinakamagaling na manghuhuli ng isda sa ilog, at si Tomas, ang matalik niyang kaibigan na may pangarap na makalayo sa baryo balang araw. Si Tomas ang madalas magsabi kay Rafael, "Balang araw pare, pupunta ako sa bayan. Gusto kong makita kung anong klaseng buhay meron doon." Ngunit para kay Rafael, sapat na ang buhay na meron siya. Ang kanyang araw ay umiikot sa bukirin, pagtulong sa kanyang mga magulang, at pagtawa kasama ang kanyang mga kaibigan sa ilalim ng puno tuwing hapon. Sa kanyang paningin, ang hirap ng buhay ay parte na ng kanilang kwento, at hindi niya kailanman inisip na may magbabago pa rito. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng kanilang buhay, unti-unting nararamdaman ni Rafael na tila may kakaibang distansya sa pagitan ng kanyang ama at ng mga kwentong patungkol sa kanilang pinagmulan. Minsan, nahuhuli niya si Mang Tino na tila nagmumuni-muni, nakatitig sa malayo na parang may iniisip na malalim. Ngunit hindi siya nagtatanong. Para kay Rafael, may mga bagay na hindi na kailangang itanong basta't ang pamilya nila ay buo at masaya. Sa mga susunod na araw, hindi niya alam na isang malaking pagbabago ang unti-unting magpapabago sa kanyang tahimik na buhay. Isang pangyayaring magbubukas ng mga tanong na hindi niya kailanman naisip itanong noon.
Sa isang malawak na mansyon na halos kasing laki ng isang maliit na bayan, tahimik na nakaupo si Don Sebastian sa kanyang upuang gawa sa mamahaling kahoy. Ang kanyang mukha ay tigib ng lungkot at ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin sa bintanang tanaw ang kanyang mga lupain, mga palayan at taniman ng tubo na bumuhay sa kanyang pamilya sa loob ng maraming dekada. Sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, may isang puwang sa kanyang puso na hindi kailanman napunan sa loob ng mahigit 20 taon. Si Don Sebastian Alcantara ay isang bilyonaryong kilala sa buong bansa bilang may-ari ng pinakamalaking hasyenda sa rehiyon. Ang kanyang pangalan ay palaging binabanggit sa mga balita at mga pahayagan dahil sa kanyang kontribusyon sa agrikultura at sa malaking network ng kanyang negosyo. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may lihim siyang dinadala, ang pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak na si Gabriel. Bata pa si Gabriel nang huli siyang makita. 7 taong gulang lamang siya noon, isang batang masayahin, palakaibigan, at puno na ng pangarap. Palaging dala-dala ni Gabriel ang kanyang paboritong relo na ibinigay ng kanyang ama noong ika-7 kaarawan niya. Isang simpleng regalo para kay Don Sebastian, ngunit napakahalaga nito kay Gabriel. Lagi siyang binibiro noon ng kanyang ina, "Gabriel, baka maluma agad yung relo mo kakasuot mo." Ngunit ang bata ay laging tumatawa at sinasabing, "Gusto kong maging kasing tulad ni tatay. Lagi niyang suot ang relo niya, kaya gusto ko rin." Isang araw, naganap ang hindi inaasahan. May malaking selebrasyon noon sa hasyenda. Isang pagdiriwang ng anihan na taon-taon nilang ginagawa. Habang abala ang lahat sa paghahanda, nawala si Gabriel. Inakala nilang nagtatago lang ito sa kanilang mga laruan o lumalaro kasama ang ibang mga bata. Ngunit nang lumipas ang mga oras, unti-unting lumalim ang kanilang pag-aalala. Nagkandara pa ang lahat sa paghahanap, mula sa bawat silid ng mansyon hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupain. Hanggang sa isang linggo matapos ang pagkawala, isang nakatatandang trabahador ang nakakita ng relo ni Gabriel sa gilid ng ilog sa dulo ng hasyenda. Ang relo na iyon ang naging huling piraso ng alaala ni Gabriel. Walang ibang bakas ang natagpuan. Ang pagkawala ni Gabriel ay nagdulot ng matinding pagbabago kay Don Sebastian. Ang dati matikas at masayahing negosyante ay unti-unting tumahimik. Nawala ang kanyang sigla at naging mas matindi ang kanyang dedikasyon sa pagpapatakbo ng negosyo. Parang binabawi niya ang kanyang sarili mula sa kalungkutan sa pamamagitan ng trabaho. Ngunit tuwing gabi, kapag mag-isa na siya sa kanyang silid, tinititigan niya ang lumang larawan ni Gabriel, hawak-hawak ang relo sa larawan. Sa lahat ng kanyang mga yaman, tanging ang anak niyang nawala ang hindi na niya kayang mabalik. Ngayon, sa kanyang katandaan, palaging bumabalik ang alaala ni Gabriel. "Sana kahit isang beses pa," bulong ni Don Sebastian sa sarili, "makita ko ang anak ko bago man lang ako mawala sa mundong ito." Sa kasalukuyan, madalas siyang nag-oorganisa ng mga engrandeng pagtitipon sa kanilang mansyon. Sa ilalim ng maskara ng pagiging abala sa mga negosyo at mga social events, patuloy siyang umaasa na sa isang sulok ng kanyang buhay, maaaring may isang nagbabalik na sagot, isang milagro. At sa nalalapit na selebrasyon na pinaplano sa mansyon, isang malaking party na aanyayahan ang lahat ng kilalang pamilya at personalidad sa rehiyon, hindi niya alam na ang nakaraan ay muling kakatok sa kanyang pintuan. Hindi bilang isang inaasahan, kundi bilang isang bagay na ni sa kanyang panaginip ay hindi niya inaakalang mangyayari. Sa gitna ng lahat ng iyon, hindi pa niya alam na ang relo na matagal ng bahagi ng kanyang panalangin ay magdadala ng kasagutan na kanyang matagal nang hinahanap. Sa maliit na kubo sa gilid ng bukid, tahimik na nagbubungkal ng lupa si Mang Tino. Ang araw ay mataas na sa langit, ngunit tila hindi niya alintana ang init. Sanay na siya sa ganitong buhay. Isang buhay na binuno niya ng buong sipag at dedikasyon upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang tahimik na panlabas na anyo, may tinatagong bigat sa kanyang puso na araw-araw niyang pinapasan. Si Tino ay nasa 50 anyos na, ngunit ang mga bakas ng panahon ay makikita sa kanyang mukha.
Kilala siya ng lahat sa baryo bilang isang tapat at maaasahang magsasaka. Wala ni isa mang mag-iisip na may tinatago siyang lihim. Isang lihim na nagmula sa kanyang nakaraan sa hasyenda ni Don Sebastian. 23 taon na ang nakalilipas. Si Tino ay isa sa mga pinagkakatiwalaang trabahador sa hasyenda ng mga Alcantara. Sa panahong iyon, malakas at puno ng pangarap si Tino. Kahit isa lamang siyang trabahador, tapat siyang naglingkod kay Don Sebastian, na noon ay isang maunlad at masayahing may-ari ng hasyenda. Ngunit dumating ang araw ng pagkawala ng batang si Gabriel, ang anak ni Don Sebastian. Isa si Mang Tino sa mga naatasang maghanap sa bata. Kasama si Tino ng ibang trabahador nang sinuyod nila ang bawat sulok ng hasyenda, sa mga damuhan, sa mga ilog, at sa malalayong bahagi ng lupaing pag-aari ng pamilya. Ilang araw ang lumipas nang nagpunta si Tino sa malayong gilid ng ilog, sa isang lugar kung saan madalas nagtatampisaw ang mga bata mula sa hasyenda. Sa gulat at kaba, natagpuan niya ang isang maliit na batang lalaking walang malay na inanod sa tabi ng ilog. Ang bata ay may hawak na relo, isang bagay na agad niyang nakilala dahil minsan na niyang nakita itong suot ng batang si Gabriel. Wala nang oras upang magtanong o mag-isip. Alam ni Tino na kung hindi niya agad kikilos, maaaring hindi na mabuhay ang bata. Agad niya itong binuhat at dinala sa kanilang kubo, sa pangambang baka mapagbintangan siyang may kinalaman sa pagkawala nito. Ano na lang ang mangyayari kung malaman nilang buhay siya pero hindi natin siya naibalik agad? Tanong ni Aling Nita noon habang yakap ang batang si Rafael, ang pangalang ibinigay nila sa bata. Wala tayong maipapaliwanag, Tino. Baka pagbintangan ka pa. Labis ang kaba ni Tino, ngunit pinili niyang magpatuloy. Pinalitan nila ang pangalan ng bata at itinuring siyang sariling anak. Para kay Tino, hindi nila ito ginawa upang ipagkait ang katotohanan kay Don Sebastian, kundi dahil natakot sila ay mapagbintangan o maparusahan sa kung anumang hindi nila sinasadyang nagawa. Lumipas ang mga taon, itinuring ni Tino si Rafael bilang kanyang tunay na anak. Nakita niya kung paano ito lumaki ng mabait, masipag at puno ng paggalang. Ngunit sa bawat pagngiti ni Rafael, nararamdaman ni Tino ang bigat ng katotohanan na hindi niya kailanman na ibalik si Gabriel sa tunay nitong pamilya. Tuwing gabi, kapag tahimik ang paligid, nakaupo si Mang Tino sa harapan ng kanilang kubo at tinititigan ang kalangitan. Madalas niyang iniisip kung tama ba ang kanyang desisyon. Nakikita niya ang relo ni Rafael, ang parehong relo na huling suot ng batang si Gabriel, at ramdam niyang darating ang araw na babalik ang nakaraan upang singilin siya sa kanyang lihim. Patawad, Don Sebastian. Bulong niya minsan sa hangin. Hindi ko sinasadya, pero minahal ko na ang batang ito na parang sarili kong dugo. Habang tahimik niyang binubuhay ang kanilang simpleng buhay sa bukid, hindi alam ni Mang Tino na ang katotohanang matagal na niyang tinatago ay unti-unting babalik sa kanyang buhay. Isang pangyayari ang muling magbubukas ng mga tanong at lihim. Isang pangyayaring hindi niya inaasahan, ngunit matagal nang nakatadhana. Isang tahimik na hapon sa bukirin, nakaupo si Rafael sa ilalim ng punong mangga habang tinatapos ang pagtataling ginawa niya sa mga bagong punla ng palay. Pawisan siya ngunit kontento na para bang ang bawat butil ng hirap na ibinibigay niya sa lupa ay may kapalit na bunga balang araw. Malayo sa kanyang iniisip, ang mga bagay na hindi niya akalain ay malapit ng maganap. "Pare!" Sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa daan. Lumapit si Tomas, ang matalik na kaibigan ni Rafael, dala ang bisikletang luma na ngunit maaasahan pa rin. Pawis na pawis si Tomas at may kakaibang ngiti na tila may balitang hindi niya mahintay na ibahagi. "Ano na naman yan, Tomas?" Tanong ni Rafael habang inaayos ang kanyang sombrero at pinahid ang pawis sa noo. "May party sa mansyon, pare." Halos sumabog sa tuwa si Tomas. "Imbitado ako. Ako mismo. Isasama kita." Napakunot ang noo ni Rafael. "Party? Anong mansyon? At bakit ka naman biglang imbitado roon?" "Pare, si Don Sebastian, yung may-ari ng hasyenda sa bayan. May malaking party sila. Bale,
Kasama kasi ako sa mga tagahatid ng mga gamit sa mansion. Kasama ako sa mga driver at taga-serbisyo. Nabanggit ng katiwala na pwede kong isama ang isang kaibigan, basta disente at maayos. Natahimik si Rafael. Alam niya kung sino si Don Sebastian. Ang pangalan nito ay halos sambahin ng mga taga-baryo dahil sa yaman at kapangyarihan nito. Ngunit hindi kailanman naisip ni Rafael na aapak siya sa ganoong lugar. Bakit naman ako ang naisip mong isama? Hindi ba mas maigi kung ikaw na lang mag-isa? Anong hindi? Sabat ni Tomas. Pare, matagal na tayong magkaibigan. Gusto ko rin naman na makita mo ang mundo sa labas ng bukid na ito. Malay mo, may magandang mangyari sa pagpunta natin. Saka libre ang pagkain. Hindi pa rin maalis ni Rafael ang alinlangan. Habang para kay Tomas ay simpleng kasiyahan lamang ang party, para kay Rafael, tila ito ay isang mundong hindi niya kayang pasukin. Sanay na siya sa putik, pawis, at init ng araw. Hindi sa engranding mga halakhak, mamahaling suot, at mga taong nakataas ang kilay. Ayoko, Tomas. Hindi naman tayo nababagay doon. Alam mo pare, Anya, kailangan mo rin naman makita kung paano namumuhay ang ibang tao. Hindi naman masama kung subukan mong sumilip sa mundo nila. Saka, sino ba namang tatanggi sa libreng pagkain at inumin? Tumawa si Tomas, ngunit si Rafael ay nanatiling tahimik. Pag-alis ni Tomas, naiwan si Rafael na nag-iisip. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang mga sinabi ni Mang Tino noon. Anak, huwag mong kalilimutan kung saan ka nagmula. Ang ating buhay ay dito sa lupa. Hindi tayo nababagay sa mga kastilyo at mansyon. Ngunit kasabay ng mga salitang iyon ay ang kakaibang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong, ano kaya ang itsura ng buhay nila? Ano kaya ang nararamdaman nila? Oh, sukatin mo yan, sabi ni Tomas habang inaabot ang mga gamit kay Rafael. Hindi na kita tatanungin kung sasama ka. Sabi ng nanay mo kanina, pupunta ka. Ha? Gulat na sambit ni Rafael. Tumawa si Tomas. Oo, si Aling Nita mismo ang nag-utos sa akin na isama ka. Gusto ka raw niyang makakita ng bago. Napailing si Rafael, ngunit wala na siyang nagawa. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, sa wakas ay pumayag din siya. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya roon, ngunit ayaw niyang biguin ang kaibigang si Tomas at ang kanyang ina na tila tuwang-tuwa rin na makita siyang umaalis sa kanilang baryo kahit saglit. Kinabukasan, maaga silang umalis patungo sa mansyon. Habang sakay ng lumang jeep na dala ni Tomas, tinitigan ni Rafael ang malawak na tanawin sa kanilang harapan. Unti-unting nawawala ang putik sa daan, napapalitan ng sementadong kalsada. Ang mga kubo ay napalitan ng mga malalaking bahay na yari sa bato at bakal. Habang palapit sila sa mansyon ni Don Sebastian, unti-unting naramdaman ni Rafael ang bigat ng lugar na kanyang papasukin. Malayo sa kanilang tahimik na baryo, ang mundo na ito ay tila gawa sa salamin, matingkad, kumikinang, at napakalayo sa kanyang kinasanayang buhay. Hindi niya alam na sa simpleng imbitasyon ni Tomas ay magsisimula ang isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Maaga pa nang makarating sina Rafael at Tomas sa harapan ng engranding mansyon ni Don Sebastian. Habang ang lumang jeep na sinasakyan nila ay bumubuga ng usok sa harap ng malapalasyong tarangkahan, nanlaki ang mga mata ni Rafael. Hindi niya akalaing makakakita siya ng isang lugar na ganito kaganda at kalaki. Sa paligid ng mansyon ay naroon ang mga perpektong halamang pangdekorasyon na para bang bawat sanga at dahon ay maingat na inayos ng mga dalubhasa. Pagkababa nila, lumapit si Tomas kay Rafael at binulungan. Pare, huwag kang tumingin na parang galing ka sa bukid. Relax ka lang. Tumawa si Tomas habang maingat na inaayos ang kwelyo ng kanyang pinahiram na polo. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, tinitigan lang niya ang mansyon na nagtatayog sa kanyang harapan. Ang mga puting dingding nito ay nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw, at ang mga bintanang gawa sa salamin ay nagtatampok ng mga kurtinang yari sa tila pinakamahal na tela na kanyang nakita. Sa gilid ay may mga luxury na sasakyan
na pumarada na tila ipinagmamalaki ang yaman ng mga bisita. Sa bawat pagdaan ng tao, napansin ni Rafael na karamihan sa kanila ay nakasuot ng mamahaling damit at alahas, mga bagay na ni sa panaginip ay hindi niya naisip na suotin. "Hoy Rafael!" sigaw ni Tomas, tinatapik siya sa balikat. "Tara na, pumasok na tayo." Pagpasok nila sa loob ng mansyon, mas lalo pang napuno ng kaba ang dibdib ni Rafael. Ang sahig ay gawa sa marmol na kulay ginto at puti na kumikislap sa bawat hakbang na kanilang tinatahak. May mga chandelier na nagliliwanag at nagbigay ng marangyang liwanag sa malawak na bulwagan. Para kay Rafael, ang buong lugar ay tila gawa sa yaman at kapangyarihan, isang mundong wala siyang ideya kung paano gumalaw. Habang sila ay naglalakad papunta sa kung saan naroon ang handaan, marami ang napapatingin kay Rafael. Nararamdaman niya ang mga matang sinusuri ang kanyang itsura mula ulo hanggang paa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ang tingin sa kanya ng karamihan ay tila may halong pagtataka at pagdududa. Sa isang sulok, napansin niya ang ilang kabataang lalaki na nakangiti at nag-uusap, tila may itinatagong biro. Kasama rito si Vincent, isang binatang kilala sa kanilang bayan dahil sa pagiging anak ng isang maimpluwensyang politiko. "Sino yung kasama ng driver?" Narinig ni Rafael na bulong ni Vincent habang tinitigan siya. Ang mga salita ay sapat para maramdaman ni Rafael ang kaunting hiya, ngunit pinili niyang huwag itong pansinin. Samantala, si Tomas naman ay tila walang pakialam sa paligid. Masayang-masaya siyang tinuturo kay Rafael ang iba't ibang pagkain na nakahain sa mahahabang lamesa. "Tignan mo ito pare!" sabi niya habang kumukuha ng isang piraso ng mamahaling pastry. "Hindi ko alam kung ano to, pero masarap daw." Habang si Tomas ay aliw na aliw, si Rafael naman ay tahimik lang at sinusubukang maging mahinahon. Hindi maalis sa kanyang isipan kung anong ginagawa niya roon. Hindi niya kayang itanggi na hindi siya nababagay sa lugar na ito. Nagpatuloy ang party at dumami pa ang mga bisita. Ang mga lalaking nakasuot at mga babaeng nakasuot ng mga magagarang damit ay nagkakasiyahan, habang ang mga violist na nakatayo sa isang sulok ay naglalapat ng musika sa buong paligid. Kahit paano ay naaliw si Rafael sa tanawin. Isang tanawin na dati napapanood lang niya sa telebisyon sa tindahan ng bayan. Habang siya ay nakaupo, nilapitan siya ni Tomas at inabutan ng isang baso ng juice. "Relax ka lang pare, mamaya mawawala rin yung kaba mo." Tumawa si Tomas bago muling naglakad papunta sa mga pagkain. Ngunit kahit pilit niyang maging kalmado, hindi maalis ni Rafael ang kaba sa kanyang dibdib. Sa bawat sandaling lumilipas, pakiramdam niya ay lalo siyang napapalayo sa kanyang mundo. Sa kanyang isip, bumabalik ang sinabi ng kanyang ama noon, "Hindi tayo nababagay sa mga ganon. Ang buhay natin ay dito." Ngunit sa hindi kalayuan, hindi niya alam na may mga matang tahimik na nakatingin sa kanya. Isang pares ng mga matang puno ng pagtataka at pagdududa. Mga matang hindi naglalayong saktan siya, kundi nagtatangkang alamin kung sino siya. At doon, unti-unting iikot ang kwento ng isang simpleng binatang magsasaka na hindi niya alam ay nakatadhana pala siyang makilala sa isang paraang ni hindi niya inisip na posible. Habang patuloy ang kasiyahan sa loob ng engranding mansyon, naramdaman ni Rafael na para siyang isdang inilagay sa isang mamahaling aquarium. Nakikita ng lahat, ngunit hindi makagalaw ng malaya. Nakatayo siya sa isang sulok, hawak ang baso ng juice na iniabot ni Tomas. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga taong nag-uusap at nagtatawanan. Tila nasa sarili nilang mundo. Samantala, sa kabilang bahagi ng silid, si Vincent at ang kanyang mga kaibigan ay palihim na pinagmamasdan si Rafael. Ang nangiti sa labi ni Vincent ay puno ng pangungutya na tila may naiisip na hindi maganda. "Sino ba yung batang yon? Kanina pa parang nawawala sa lugar." Tanong ni Vincent habang hawak ang kanyang basong may alak. Mukhang hindi alam na hindi siya bagay dito. Hindi pa rin namamalaya ni Rafael na siya ang sentro ng kanilang pag-uusap. Patuloy siyang nakatayo, nagmamasid sa paligid habang iniisip kung paano siya makakalabas nang hindi napapansin.
Pare, kanina pa kita tinitignan, sabi ni Vincent na may mapang-asar ng ngiti. Hindi kita kilala, pero mukhang hindi ka naman bisita rito. Driver ka ba? Napatingin si Rafael sa kanya. Hindi alam kung paano sasagot. Narinig niya ang bahagyang pagtawa ng mga kasama ni Vincent sa likod nito. Ramdam niya ang biglang pag-init ng kanyang mukha, ngunit pinili niyang huwag patulan ang pangungutya. Kasama lang po ako ng kaibigan ko, sagot niya ng mahinahon. Kaibigan mo? Ah, yung driver na nakita ko kanina. Tumango-tango si Vincent, kunwaring naiintindihan. Dapat pala nasa likod ka kasama sila. Isang nakakapang-init ng dugo na halakhakang kumawala mula sa grupo ni Vincent. Hindi na alam ni Rafael kung saan ibabaling ang kanyang tingin. Alam niyang hindi siya dapat na parito. Tama si Mang Tino, hindi sila nababagay sa ganitong lugar. Teka! Biglang napansin ni Vincent ang suot na relo ni Rafael. Tila nawala ang mapang-asar na tono ng kanyang boses at napalitan ng pagtataka. Saan mo nakuha yung relo mo? Tanong nito na may halong pagdududa. Nagulat si Rafael. Ito po. Matagal na po ito sa akin. Sagot niya habang hinawakan ang relo na nakasabit sa kanyang pulso. Ang relo ay luma na, ngunit maayos pa rin ang itsura. Kahit hindi mamahalin, sa paningin ni Rafael, para sa kanya ay mahalaga ito dahil binigay ito sa kanya noong bata pa siya. Si Vincent ay nanlaki ang mga mata, tila hindi makapaniwala sa nakita. Hindi po pwedeng basta-basta lang nakuha yung relo na yan. Ano po bang problema sa relo ko? Tanong ni Rafael, ramdam ang tensyon sa kanilang pagitan. Hindi sumagot si Vincent. Sa halip, iniwan niya ang grupo at naglakad papunta sa isang lugar kung saan naroon ang ibang mga bisita. Nagtaka si Rafael sa reaksyon nito. Alam niyang may kakaiba sa naging kilos ni Vincent, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Samantala, habang lumalalim ang gabi, unti-unting kumalat ang usapan tungkol sa kakaibang binata na naroon sa party. May mga nag-uusap ng pabulong tungkol kay Rafael, tungkol sa kanyang simpleng pananamit, tahimik na kilos, at higit sa lahat, ang suot niyang relo na tila pamilyar sa ilan sa mga bisita. Samantala, si Don Sebastian ay kalmadong nakaupo sa kanyang espesyal na upuan sa dulong bahagi ng bulwagan. Tahimik niyang inoobserbahan ang mga tao sa paligid habang nag-uusap ang ilang matataas na panauhin sa tabi niya. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, naagaw ng isang bagay ang kanyang pansin. Isang relo na kanyang natanaw mula sa kinaroroonan ni Rafael. Mula sa malayo, kumabog ang dibdib ni Don Sebastian. Nakatitig siya sa relo na iyon. Isang relo na kasing pamilyar ng kanyang sariling mga palad. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata roon. Imposible, naisip niya. Nagtayuan ang mga alaala sa kanyang isipan. Ang huling araw na nakita niya si Gabriel, ang batang masayang nagtatakbo sa kanilang bakuran habang suot ang parehong relo. Sa mga sandaling iyon, isang bagay lamang ang malinaw kay Don Sebastian. Kailangan niyang malaman kung sino ang binatang iyon. Sa gitna ng engranding party sa mansyon ni Don Sebastian, unti-unting nakaramdam si Rafael ng kaba. Nakatayo siya sa isang sulok habang nagmamasid sa mga bisitang palakad-lakad, nakikipag-usap at tumatawa. Ang mundo sa paligid niya ay parang isang eksena mula sa pelikula. Malalaking chandelier, musika ng violin, at mga taong bihis na bihis sa mamahaling damit. Ngunit para kay Rafael, ito ay isang mundo na hindi niya maunawaan. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, si Vincent at ang kanyang grupo ay muling napansin si Rafael. Kanina pa nila ito pinagmamasdan at ang pagkairita ni Vincent sa presensya ng binata ay lalong lumalim. Parang gusto kong bigyan ng leksyon ng batang yan. Akala yata niya kaya niyang magpanggap na kasali rito. Bumulong si Vincent. Lumapit si Vincent kay Rafael. Tinitigan siya ng matalim. Hoy, sabi ni Vincent na may pangungutya. Hindi ka yata bagay dito pare. Napalingon si Rafael sa kanya. Nagtataka. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong niya na sinubukang maging mahinahon. Bakit nandito ka? Akala mo ba bagay ka rito?
Halata namang isa kang anak ng magsasaka. Malakas ang pagkakasabi ni Vincent at napatingin ang mga bisita sa kanila. Maya-maya, isang baso ng tsokolate ang sinadyang ibinagsak ng isa sa mga kasama ni Vincent. Tumilapon ito sa sapatos ni Rafael. Kasunod nito, may humawak ng basang putik mula sa flower pot at ibinato sa kanya. Hindi ito naagapan ni Rafael at dumikit ang putik sa kanyang dibdib at mukha. Napatingin ang lahat. Katahimikan ang bumalot sa silid habang ang ilan ay palihim na tumatawa. Ramdam ni Rafael ang pag-init ng kanyang mukha sa hiya, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Si Tomas, na ngayon lang napansin ang gulo, ay biglang lumapit. "Ano to?" tanong niya habang hinahawakan ang balikat ni Rafael. "Pare, halika na." Ngunit si Vincent ay hindi pa nakontento. "Saan ka pupunta? Hindi ka pa namin tinatapos." Si Vincent ay muling itinuro ang relo ni Rafael. "At ano yan? Hindi bagay sa tulad mo yan. Nakaw ba yan?" "Tama na." Isang malalim na tinig ang pumuno sa silid. Si Don Sebastian ang nagsalita. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa lahat. Mabagal siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Naglakad palapit sa grupo ni Vincent at Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Rafael, puno ng pagtataka. Nang makita ni Don Sebastian ang suot na relo ni Rafael, yumuko siya, itinaas ang kamay ng binata at tinitigan ang relo. Hindi makapagsalita si Don Sebastian. Ang relo na iyon ay may marka, isang marka na tanging siya at ang kanyang nawawalang anak ang nakakaalam. "Saan mo nakuha ito?" tanong ni Don Sebastian. Malalim ang boses at may halong emosyong pilit niyang itinatago. "Sa akin po ito," sagot ni Rafael nang mahinahon. "Matagal na po sa akin ito. Bigay po noong bata pa ako." Hindi sumagot si Don Sebastian. Dahan-dahan niyang inilapit ang relo sa kanyang mga mata. Tinignan ang marka sa ilalim nito. Nagtayuan ang mga alaala sa kanyang isipan. Ang huling araw na nakita niya si Gabriel, suot ang parehong relo. "Totoo ba ito?" Bulong niya sa sarili, ngunit narinig ito ng ilang bisita. Tahimik ang buong silid. Ang mga bisita ay hindi makapagsalita. Lahat ay nag-aabang sa susunod na mangyayari. Si Rafael, litong-lito, ay nanatiling tahimik. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Sa mga sandaling iyon, malinaw na isang bagay ang nagbago. Isang bagay na hindi na kayang ibalik sa dati. Ang gabing iyon ay hindi na magiging isang ordinaryong selebrasyon. Tahimik ang opisina ni Don Sebastian. Ang silid ay puno ng antigong muebles at mga larawan ng kanyang pamilya na matagal nang nakasabit sa dingding. Mga larawan ng kanyang yumaong asawa at ang kaisa-isang anak na nawala. Ang malambot na tunog ng orasan sa dingding ang tanging maririnig sa paligid. Nasa gitna ng silid si Rafael, nakaupo sa isang upuan, habang si Don Sebastian ay tahimik na nakatayo sa harap niya. Sa kamay ng matanda, mahigpit niyang hawak ang relo na kanina lamang ay suot ni Rafael. Mula sa kanyang ekspresyon, halatang may kung anong emosyong bumabalot sa kanya. Isang halo ng pagkagulat, pagdududa, at isang bagay na matagal nang nakakubli sa kanyang puso. Hindi mapakali si Rafael. Ramdam niya ang bigat ng tingin ng matanda. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito sa relo. Sa kanyang isipan, ang relo na iyon ay isa lamang lumang piraso ng alaala na ibinigay sa kanya noong bata pa siya. "Kanino mo sinabi na galing ang relong ito?" tanong ni Don Sebastian. Malamig ngunit kalmado ang tinig. "Sa akin po yan," mahinang sagot ni Rafael. "Bata pa po ako nang ibigay ito sa akin." "May nakapagsabi ba kung saan ito nanggaling?" tanong muli ni Don Sebastian, tila pilit na hinahanap ang sagot na nais niyang marinig. "Ang alam ko lang po, matagal na to sa pamilya namin," sabi ni tatay. Alaga ang mabuti kasi importante raw po ito, pero hindi niya po sinabi kung saan niya nakuha. Tahimik na tumango si Don Sebastian. Tinitigan niya muli ang relo sa kanyang mga kamay. Pinagmasdan ang bawat gasgas at luma nitong anyo. Ang relo ay isang antigong piraso na pag-aari ng kanyang pamilya sa loob ng maraming dekada.
Eksklusibo itong dinisenyo para sa kanyang anak na si Gabriel noong ika-7 kaarawan nito. Sa ilalim ng relo, nakaukit ang mga inisyal ng batang si Gabriel Alcantara. Mga inisyal na sa ngayon ay bahagyang natatakpan ng dumi at pagkagasgas. Hindi maaaring magkamali si Don Sebastian. Sa kabila ng mga taon, ang relong ito ay nagbalik ng isang bahagi ng kanyang buhay na matagal nang naglaho. Ngunit hindi pa niya kayang sabihin ang kanyang hinala. Hindi pa ngayon. "Rafael!" muling sabi ni Don Sebastian, mas kalmado na ang tono. "Naiintindihan mo ba kung gaano kahalaga ang relong ito?" Bahagyang nagulat si Rafael sa tanong. Hindi niya alam kung ano ang nais nitong ipunto. "Pasensya na po, Don Sebastian. Para sa akin, mahalaga po yan kasi bigay po sa akin. Pero kung importante po talaga yan, handa ko naman pong isauli kung kailangan." Hindi inaasahan ni Don Sebastian ang sinabi ni Rafael. Mula sa mga salitang iyon, naramdaman niyang ang binata sa kanyang harapan ay may mabuting puso. Walang bahid ng kasakiman o pagpapanggap. Muli niyang pinagmasdan ang relo at bahagyang pinunasan ang alikabok sa ilalim nito gamit ang kanyang panyo. "Hindi mo kailangang isauli ang relong ito," mahinang sabi ni Don Sebastian. "Pero nais kong malaman pa ang kwento nito. Maaari bang makausap ko ang iyong ama?" Napatingin si Rafael sa kanya, bahagyang nagulat sa sinabi. "Si tatay po?" Tumango si Don Sebastian. "Oo, kung siya ang nagbigay sa iyo ng relong ito, nais ko siyang makausap." Ramdam ni Rafael na may kung anong seryosong bagay na nangyayari, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano. Sa kanyang isipan, isa lamang itong relo na ibinigay ng kanyang ama. Hindi niya inisip na ito ay maaaring may koneksyon sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa kanyang naiisip. "Bukas," patuloy ni Don Sebastian, "dalhin mo siya rito sa mansyon." Tumango si Rafael, bagaman naguguluhan pa rin. Tumayo si Don Sebastian at marahang iniabot muli ang relo kay Rafael. "Alagaan mong mabuti ang relong ito," anya, habang matalim ang tingin niya sa binata. Napakahalaga nito. Walang imik na kinuha ni Rafael ang relo at muling sinuot ito sa kanyang pulso. Ramdam niyang kakaiba ang nangyayari, ngunit hindi pa niya kayang pagdugtungin ang mga piraso ng palaisipan na nasa harap niya. Habang palabas ng opisina, sumabay sa kanya si Tomas, na kanina pa nag-aalala. "Pare, anong nangyari? Bakit pinatawag ka doon?" Umiling si Rafael. "Hindi ko alam, Tomas. Tungkol daw sa relo ko. Gusto niyang makausap si tatay bukas." Nagtinginan ang dalawa habang naglalakad palabas ng mansyon. Sa kanilang mga isip, ang relo ay isa lamang simpleng bagay. Isang lumang piraso na walang halaga sa ibang tao. Ngunit para kay Don Sebastian, ito ay isang piraso ng nakaraan. Isang alaala na bumabalik upang magsimula ng isang bagong kabanata na hindi niya inakalang darating pa. Nang makalabas na sina Rafael at Tomas mula sa opisina, naiwan si Don Sebastian na nakaupo sa kanyang antigong upuan. Tahimik ang buong silid, ngunit sa loob ng kanyang isipan ay nagkakagulo ang mga alaala. Mga alaala na matagal na niyang itinatago sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. Sa kanyang kamay, dama pa rin ni Don Sebastian ang bigat ng relo na hawak-hawak niya kanina. Ang relo na iyon ay hindi ordinaryo. Sa halip, ito ay isang espesyal na regalo na iniabot niya sa kanyang anak na si Gabriel noong ika-7 kaarawan nito. Isang piraso ng kanilang kwento bilang mag-ama na hindi niya akalaing babalik sa ganitong paraan. Muling bumalik kay Don Sebastian ang mga araw na kasama pa niya si Gabriel, isang batang masayahin, puno ng enerhiya at palaging nakangiti. Madalas silang maglaro sa hardin ng mansyon. Naalala niya kung paano tumatakbo si Gabriel sa berdeng damuhan. Nakataas ang kamay, ipinagmamalaki ang kanyang relo na para bang pinakamahalagang bagay sa mundo. "Papa, tignan mo!" Sigaw ni Gabriel noon habang pinapakita ang kanyang relo. "Katulad na kita!" Natatawa noon si Don Sebastian sa kanyang anak. "Ang relo ay hindi para ipagyabang, Gabriel. Pero alagaan mo yan. Iyan ang tanda na ikaw ay mahalaga sa akin." Para kay Gabriel,
Ang relo ay hindi lamang isang bagay. Ito ay simbolo ng pagmamahal ng kanyang ama. Kaya kahit bata pa siya, hindi niya ito hinubad. Palagi itong suot, kahit saan siya magpunta. Ngunit bumalik din kay Don Sebastian ang araw na nagbago ang lahat. Ang araw ng anihan na siya ring araw na nawala si Gabriel. Isang malaking selebrasyon ang ginanap noon sa hasyenda at abala ang lahat sa kasiyahan. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga bisita, naglaro si Gabriel kasama ang ibang mga bata sa malayong bahagi ng lupain. Matapos ang ilang oras, isang trabahador ang lumapit sa kanya upang ipaalam na hindi nila mahanap si Gabriel. Sa una, inakala niyang nagtatago lamang ang kanyang anak, isa sa mga paboritong laro nito. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Ang saya ng pagdiriwang ay napalitan ng pagkataranta at takot. Mula noon, walang tigil ang kanilang paghahanap. Nagkandara pa ang lahat, mga trabahador, pulis, at maging ang mga kaibigan ni Don Sebastian. Sinuyod nila ang bawat sulok ng hasyenda, ang mga ilog, at maging ang kagubatang malapit sa kanilang lupain. Ngunit wala ni isang bakas ng batang si Gabriel ang kanilang natagpuan. Ang tanging naiwan lamang ay ang kanyang relo, na natagpuan malapit sa ilog ng isa sa mga trabahador. Ang relo na iyon ang naging simbolo ng kanyang pagkawala. Isang bagay na nagpakita na posibleng inanod o nawala si Gabriel sa malakas na agos ng ilog. Iyon ang araw na naramdaman ni Don Sebastian ang pinakamalaking sugat sa kanyang puso. Lumipas ang mga taon, ngunit hindi na nawala sa isipan ni Don Sebastian ang kanyang anak. Sa bawat tahimik na gabi, iniisip niya kung nasaan na kaya ito. Buhay pa kaya ito? Natatakot ba siya? Galit ba siya sa kanya dahil hindi siya natagpuan? Minsan, sa kanyang panaginip nakikita niya si Gabriel na naglalakad papalayo, hawak pa rin ang kanyang relo. "Gabriel!" Mahina niyang bulong habang nakatitig sa kawalan. Sa ngayon, si Rafael ang laman ng kanyang isipan. Ang simpleng binatang suot ang parehong relo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang bumalik ang kanyang anak sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Hindi niya gustong panghawakan ang pag-asang iyon, ngunit ramdam niyang hindi ito simpleng pagkakataon. Ang relo na iyon ay piraso ng kanyang nakaraan, at sa kanyang paniniwala, ang tanging sagot sa kanyang mga tanong ay ang lalaking nagbigay kay Rafael ng relo na iyon, si Mang Tino. "Gabriel, kung ikaw nga yan," mahina niyang bulong habang nakapikit. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman niyang isang parte ng nakaraan niya ang muling bumabalik. Isang pag-asang matagal nang nawala, ngunit ngayon ay pilit bumubuhay sa kanya. Kinabukasan, dumating si Rafael sa mansyon kasama si Mang Tino. Ang biyahe mula sa baryo, patungo sa lugar ni Don Sebastian, ay tahimik. Halata ang kabigatan sa mukha ng matanda, habang tahimik siyang nakaupo sa tabi ni Rafael sa loob ng lumang jeep na minamaneho ni Tomas. Wala ni isa sa kanila ang nangahas magsalita. Para bang ang bawat salita ay magbubukas ng isang Pandora's box na matagal nang nakakandado. Nang makarating sila sa mansyon, sinalubong sila ng tauhan ni Don Sebastian at inihatid sa loob ng opisina nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Tino ang bigat ng kanyang mga hakbang. Nakatitig siya sa mga muebles na hindi nagbago mula noong huli siyang narito, mahigit 2 dekada na ang nakalilipas. Ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan ay muling bumabalik. Sa likod ng malaking mesa, naroon si Don Sebastian. Tahimik siyang nakaupo habang tinitigan sina Rafael at Mang Tino na nasa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. "Rafael, maaari mo bang iwanan muna kaming dalawa ng iyong ama?" Tanong ni Don Sebastian. Nagulat si Rafael, ngunit tumango siya. Tumayo siya at tahimik na lumabas ng opisina. Naiwan ang 2 matandang nagkatitigan ng walang salita. Ilang segundo ang lumipas bago binasag ni Don Sebastian ang katahimikan. "Tino," malamig ngunit matatag na sabi niya. "Gusto kong malaman ang totoo. Ang relong dala ng anak mo, saan ito nanggaling?" Hindi agad sumagot si Mang Tino. Ramdam niya ang kaba na bumabalot sa kanyang dibdib.
Alam niyang dumating na ang araw na kinatatakutan niya. Ang araw na kailangan niyang harapin ang katotohanang matagal niyang itinago. Don Sebastian, mahinang sabi ni Mang Tino, nakayuko at hindi makatingin sa matanda. Patawarin mo po ako. Patawad? Para saan? Tanong ni Don Sebastian, bahagyang tumaas ang kanyang boses. Saan mo nakuha ang relong iyon? Huminga ng malalim si Mang Tino bago nagsimulang magsalita. Noon pong araw na nawala si Gabriel, kasama po ako sa mga naghahanap sa kanya. Sinuyod namin ang bawat sulok ng hasyenda hanggang sa makarating ako sa gilid ng ilog. Doon ko po siya nakita. Natigilan si Don Sebastian. Nakita mo siya? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nalalaki sa gulat. Opo, sagot ni Mang Tino, nanginginig ang tinig. Natagpuan ko po siya sa tabi ng ilog. Wala pong malay, pero buhay. Natakot po ako noon. Ang sabi po ng mga kasama namin, baka raw nalunod si Gabriel at kami ang pagbibintangan kung may nangyaring masama. Wala akong alam kung anong gagawin, kaya binuhat ko po siya at dinala sa amin. Sa aming kubo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tanong ni Don Sebastian. Puno ng sakit ang kanyang boses. Bakit mo itinago ang anak ko? Dahil po sa takot. Sagot ni Mang Tino, halos hindi na makatingin kay Don Sebastian. Takot po akong mapagbintangan. Wala po kaming kapangyarihan noon. Trabahador lang po ako. Ang iniisip ko lang po noon ay iligtas ang bata at alagaan siya. Patawarin mo po ako, Don Sebastian. Natahimik si Don Sebastian. Ang kwento ni Mang Tino ay parang dagok sa kanyang puso. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang wala na si Gabriel, ngunit ang anak pala niya ay nasa piling ng ibang pamilya. Isang pamilya na walang kasalanan kundi ang natakot sa kanyang impluwensya noon. Ang relo, patuloy ni Mang Tino, ay suot po ni Gabriel nang matagpuan ko siya. Iniwan ko na lang po sa kanya iyon. Alam kong mahahalata mo iyon balang araw. Pero natakot po akong sabihin ang totoo. Lumapit si Don Sebastian sa bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa malawak na lupain sa labas. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang puso ay tila binubuhusan ng lahat ng alaala at sakit na iniinda niya sa loob ng maraming taon. Hindi siya makapaniwala na ang anak niyang nawala ay napalayo lamang dahil sa isang desisyong dulot ng takot. Si Rafael, tanong ni Don Sebastian matapos ang mahabang katahimikan. Alam ba niya? Umiling si Mang Tino. Hindi po, Don Sebastian. Itinuring po namin siyang tunay na anak. Minahal namin siya bilang sarili naming dugo. Huminga ng malalim si Don Sebastian. Alam niyang hindi madali ang sitwasyong ito, lalo na para kay Rafael. Tino, sabi ni Don Sebastian, dahan-dahang bumaling muli sa matanda. Ayusin natin ito. Kausapin mo si Rafael. May karapatan siyang malaman ang totoo. Hindi sumagot si Mang Tino. Alam niyang tama si Don Sebastian. Ngunit sa kanyang isipan, ramdam niya ang takot. Takot na baka mawala sa kanila ang batang itinuring nilang anak sa loob ng maraming taon. Samantala, sa labas ng opisina, tahimik na nakaupo si Rafael. Wala siyang kamalay-malay sa mabibigat na salitang nagpapalitan sa loob. Ang relo na nasa kanyang pulso ay tila bumibigat. Hindi niya alam na ang bagay na matagal na niyang itinuturing na simbolo ng pagmamahal ay siya ring susi upang matuklasan ang isang katotohanang babago sa kanyang buhay. Pagkalabas ni Mang Tino mula sa opisina ni Don Sebastian, matagal siyang nakatayo sa tabi ng pinto. Nag-iisip kung paano sasabihin kay Rafael ang lahat, para bang bawat hakbang niya ay isang hakbang palayo sa buhay na matagal na niyang binuo kasama ang kanyang pamilya. Mula sa malayo, nakita niya si Rafael na nakaupo sa mahabang bangko sa hardin, tahimik na nagmamasid sa malawak na tanawin ng hasyenda. Anak, mahina niyang sabi nang makalapit siya. Bumaling si Rafael sa kanyang ama at napansin agad ang bigat ng mukha nito. May sasabihin ako sa'yo. Ano po yun, tatay? Tanong ni Rafael, nakangiti pa, ngunit may halong pagtataka sa kanyang boses.
Hindi na napigilan ni Mang Tino ang pagbuntong hininga. Hinila niya si Rafael sa ilalim ng malaking puno na tila nagbigay sa kanila ng kaunting kanlungan mula sa mabigat na katotohanang parating. Rafael, anak, may kailangan kang malaman tungkol sa relo mo, tungkol sa iyo. Napakunot ang noo ni Rafael. Sa akin, tatay, ano po bang ibig sabihin niyo? Tila binitawan ni Mang Tino ang lahat ng kanyang kinakatakutan habang dahan-dahan niyang binunyag ang katotohanan. Inamin niyang natagpuan niya si Rafael na noon ay batang si Gabriel sa tabi ng ilog 2 dekada na ang nakalilipas. Inilahad niya kung paano niya itinago ito sa takot na mapagbintangan ng hasyenda, kung paano nila inalagaan at minahal si Rafael bilang sariling anak. Hindi makapaniwala si Rafael. Nakatitig lamang siya sa kanyang ama, unti-unting bumibigat ang bawat salitang naririnig niya. Hindi po totoo yan. Mahinahon, ngunit nanginginig niyang sabi. Ako po ang anak niyo, hindi ba? Kayo po ang tunay kong mga magulang. Anak, naiiyak na sagot ni Mang Tino. Minahal ka namin ni Nita nang higit pa sa sarili naming buhay. Walang nagbago doon. Pero panahon na para malaman mo kung sino ka talaga. Karapatan mong malaman. Tumayo si Rafael, umiiling habang nakatitig sa kanyang ama. Ramdam niya ang paghihina ng kanyang tuhod, ngunit pilit niyang tinatago ang kanyang pagkalito at sakit. Bakit hindi niyo po sinabi noon pa? Sigaw niya, isang tanong na puno ng galit at hinanakit. Bakit kailangan ngayon? Hindi ko po alam kung sino ba talaga ako. Hindi na napigilan ni Rafael ang kanyang sarili. Tumalikod siya at naglakad palayo mula kay Mang Tino. Palayo sa mansyon. Palayo sa lahat ng bagay na sa tingin niya ay bumabaligtad sa kanyang mundo. Tumakbo siya hanggang makarating sa kalsadang nag-uugnay sa mansyon at baryo. Sa kanyang isipan, nagkakagulo ang mga tanong. Sino ako? Bakit ako nandito? Bakit kailangang mangyari ito sa akin? Samantala, sa mansyon ni Don Sebastian, hindi siya mapakali. Ang mga sinabi ni Mang Tino ay bumabagabag sa kanyang isipan. Lupita, tawag ni Don Sebastian sa kanyang matagal ng katiwala. Patawag ka ng mga tauhan natin. Gusto kong magsaliksik tungkol sa batang iyon. Si Rafael. Alamin kung saan siya lumaki, anong buhay niya, at ang pamilya niya. Lahat ng detalye, gusto kong malaman. Opo, Don Sebastian, sagot ni Lupita bago nagmamadaling lumabas upang tupdin ang utos ng matanda. Habang naghihintay ng impormasyon, naglakad si Don Sebastian patungo sa silid ng kanyang yumaong asawa. Sa isang lumang lamesa roon ay naroon ang mga larawan ni Gabriel, isang batang may matamis na ngiti at mga matang puno ng sigla. Hinawakan niya ang larawan at pinagmasdan itong mabuti. Gabriel, bulong niya, na para bang naririnig siya ng kanyang anak. Ikaw ba si Rafael? Ikaw ba ang bumalik sa akin matapos ang lahat ng taon? Habang nasa ilalim ng pagdududa at emosyon si Don Sebastian, nagsimula ang kanyang mga tauhan sa masusing pagsisiyasat. Pinuntahan nila ang baryo kung saan lumaki si Rafael, kinausap ang mga kapitbahay at nakilala ang pamilya ni Mang Tino at Aling Nita. Hindi nagtagal, nalaman nila ang ilang bahagi ng kwento kung paano napadpad si Rafael sa pamilya ni Mang Tino mula pagkabata at kung paano nila siya inalagaan bilang tunay na anak. Sa kabilang banda, si Rafael ay nasa tabi ng ilog, ang lugar kung saan siya madalas magpunta kapag gusto niyang mapag-isa. Doon, sa katahimikan, tiningnan niya ang relo na suot niya. Sa unang pagkakataon, tila bumigat ito sa kanyang pulso. Isang simbolo ng katotohanan na hindi niya hiningi. Hindi niya alam kung paano babalikan ang kanyang mga magulang sa baryo o kung paano haharapin ang bagong mundo na tila bumabalot sa kanya ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahinang bulong ni Rafael sa sarili, nakatitig sa dumadaloy na tubig ng ilog. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang mga sagot sa kanyang tanong ay unti-unti nang lilinaw.
Sa kabilang dako, si Don Sebastian ay papalapit sa katotohanan na matagal niyang hinahanap, ang pag-asa na ang kanyang anak ay muling bumalik sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw mula nang makausap ni Don Sebastian si Mang Tino. Matapos ang masusing pagsisiyasat ng kanyang mga tauhan, dala nila ang lahat ng impormasyong kailangan upang mapagdugtong ang mga piraso ng palaisipan. Isang papel ang iniabot ni Lupita kay Don Sebastian. Mga detalye ng buhay ni Rafael mula pagkabata, pati na ang mga testimonya ng mga kapitbahay at mismong pamilya ni Mang Tino. Hawak ang dokumento, tahimik na tinitigan ito ni Don Sebastian. Ang bawat linya ng impormasyon ay parang pagdudugtong sa mga alaala ng kanyang nawawalang anak. Sa ibaba ng papel ay may kasamang larawan ni Rafael na kuha mula sa baryo. Sa kanyang paningin, hindi na ito si Rafael. Ito ay ang kanyang anak na si Gabriel. Wala nang duda, mahina niyang sabi sa sarili. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata na hindi niya kayang pigilan. Gabriel, ikaw nga. Samantala, si Rafael ay halos hindi na lumalabas ng kanilang kubo. Mula nang malaman niya ang katotohanan, umiwas na siya sa kahit sino. Hirap siyang tanggapin na ang mga taong itinuring niyang pamilya ay naglihim ng napakalaking bagay. Hindi niya alam kung sino siya, ang anak ng magsasaka o ang nawawalang anak ng bilyonaryo. Isang araw, dumating si Tomas na nagmamadali, dala ang balita. Pare, pumunta dito si Don Sebastian, hanap ka niya. Nagulat si Rafael. Anong ginagawa niya rito? Tanong niya, ramdam ang kaba. Bago pa siya makasagot, bumaba mula sa kotse si Don Sebastian, kasunod si Lupita. Ang matandang bilyonaryo ay maingat na lumapit kay Rafael na nakatayo sa harap ng kubo. Tahimik silang nagkatitigan, ang matandang puno ng pag-asa at ang binatang puno ng pagkalito. Rafael, mahinang sabi ni Don Sebastian, kailangan mong marinig ang katotohanan mula sa akin. Tahimik si Rafael, ngunit hindi siya umatras. Matagal na kitang hinahanap, patuloy ni Don Sebastian. Ikaw si Gabriel Alcantara, ang aking anak. Alam kong mahirap itong paniwalaan. Pero dala mo ang relong ibinigay ko sa iyo noong ikaw ay bata pa. Hinawakan ni Don Sebastian ang kanyang kamay at marahang itinuro ang relo. May marka ito sa ilalim, tanda na ito ay para lamang sa pamilya ko. Hindi alam ni Rafael kung paano tutugon. Parang nabingi siya sa mga salita ni Don Sebastian. Ngunit nang tanggalin ng matanda ang relo mula sa kanyang pulso at ipakita ang inisyal na nakaukit sa ilalim nito, unti-unti siyang nanghina. Totoo ang lahat. Hindi naging madali para kay Rafael ang tanggapin ng katotohanan. Bumalik siya sa mansyon kasama si Don Sebastian, ngunit hindi siya mapalagay. Mula sa pagkakakilala niya sa sarili bilang anak ni Mang Tino at Aling Nita, ngayon ay anak pala siya ng pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng yaman at bagong pamilya, naroon pa rin ang tanong, ano ang mangyayari sa pamilya na nagpalaki sa kanya? Niyakap siya ni Don Sebastian sa unang pagkakataon. At sa loob ng yakap na iyon ay ramdam ni Rafael ang kabutihan at pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Ngunit naiisip din niya sina Mang Tino at Aling Nita, mga taong nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Ilang linggo ang lumipas, dahan-dahang sinubukan ni Rafael na tanggapin ang bagong buhay sa hasyenda. Binuksan sa kanya ni Don Sebastian ang mga pangarap na hindi niya inisip na posible. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya iniwan ang pamilya na nagpalaki sa kanya. Madalas siyang bumibisita sa baryo upang makita sina Mang Tino at Aling Nita, na patuloy pa ring tinuturing siyang anak. Hindi ko sila maiiwan, Don Sebastian, sabi ni Rafael sa kanyang ama. Sila ang nagpalaki sa akin. Kahit sino pa ako, hindi mawawala ang utang na loob ko sa kanila. Ngumiti si Don Sebastian at tumango. Naiintindihan kita, anak. Ang mahalaga ay nandito ka na sa wakas. Sa huli, natutunan ni Rafael na hindi niya kailangang mamili sa pagitan ng dalawang mundo. Nanatili siyang may paggalang at pagmamahal sa pamilya na nagpalaki sa kanya, habang tinatanggap din ang pamilya at yaman na bumalik sa kanya. Ginamit niya ang kayamanang iyon upang makatulong sa mga magsasaka sa kanilang baryo. Isang paraan
upang pagdugtungin ang kanyang nakaraan at kasalukuyan. Ang relong minsang nagdala ng lihim ay naging simbolo ng pagkakaisa ng dalawang pamilyang nagmahal sa kanya. At si Don Sebastian, na muling natagpuan ng kanyang anak, ay muling natutong ngumiti at mabuhay ng may pag-asa. Sa gitna ng malawak na lupain ng hasyenda, nakatayo si Rafael. Isang binatang minsan ay nagduda sa kanyang sarili, ngunit ngayoy alam na kung sino siya. Siya si Gabriel Alcantara. Ngunit sa kanyang puso, siya pa rin si Rafael, ang anak ng lupa at ng pagmamahal.